Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Pilipinas, matatagpuan ang baryo ng San Roque. Ang mga tao rito ay kilala sa kanilang pagkakaisa at simple, masayang pamumuhay. Sa kabila ng makulay na araw, may mga haka-haka tungkol sa isang masamang nilalang na nagmumula sa dilim ng kagubatan. Ang gabi, nagising ang buong bayan sa isang nakakatakot na balita. Nawawala ang isang batang babae, si Lila. Ang kanyang mga magulang, sina Aling Rosa at Mang Juan, ay desperadong naghahanap sa kanya sa paligid ng bayan. Ayon sa mga matatanda, kapag ang aswang ay nagtatarget ng isang tao, madalas itong nangyayari sa kalagitnaan ng gabi. Nang nagpunta sina Aling Rosa at Mang Juan sa bahay ng matandang manghula, si Lola Iska, nagbigay siya ng babala. Ang aswang ay hindi basta-basta matutuklas. Kailangan mong mag-ingat sa mga anino sa dilim at huwag pumayag na mapagod, sabi niya. Ang tanging paraan upang mailigtas si Lila ay ang malaman ang lihim ng aswang at matukoy ang kanyang tunay na anyo. Sa gabi, nang ang buwan ay buo at maliwanag, sinubukan ni Aling Rosa at Mang Juan na sundan ang mga bakas ng kanilang anak sa kagubatan. Sa gitnang bahagi ng kagubatan, napansin nila ang kakaibang tunog ng mga bulong mula sa mga puno. Sa gitnang bahagi ng kagubatan, natagpuan nila ang isang lumang bahay na tila walang buhay. Sila ay pumasok na may pangunguna ng ilaw ng kanilang mga lampara. Sa loob, natagpuan nila si Lila na nakahiga sa sahig, tila natutulog. Sa isang sulok, may lumalabas na kakaibang anino. Ang anino ay tila nagmumula sa isang itim na damit na nakabitin sa dingding. Ang aswang ay may pangkaraniwang anyo ng isang matandang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng masamang balak. Huwag kayong mag-alala. Walang makakaabala sa akin, sabi niya sa isang malamig na tinig. Kinuha ni Aling Rosa ang isang piraso ng bawang at isang pako, na ayon sa mga alamat ay maaaring magpatakas sa aswang. Habang sinusubukan nilang pigilan ang aswang, si Mang Juan ay nagsimulang magbasa ng mga dasal na nagtataboy ng masasamang espiritu. Ang mga dasal at bawang ay nagbigay ng kakaibang kapangyarihan sa kanila. Sa gitnang pakikibaka, nagkaroon ng kaguluhan at pagkakahiwalay. Ang aswang, na nasaktan na sa mga dasal at bawang, ay nagpasya na umatras sa kanyang kanlurang dako. Nang humupa ang laban, nakaligtas sina Aling Rosa at Mang Juan. Nakita nilang gumagalaw si Lila, tila unti-unting nagising mula sa masamang sumpa ng aswang. Nang makauwi, muling nagbabalik ang katahimikan sa San Roque. Ang bayan ay muling nakaramdam ng kapanatagan, ngunit ang mga tao ay nanatiling nag-iingat sa kanilang paligid. Si Aling Rosa at Mang Juan ay nagpasalamat sa kanilang kabayanihan at patuloy na nagbigay babala sa mga kabataan tungkol sa aswang. Ang kwento ni Lila at ang aswang ay naging alamat sa San Roque. Ang mga susunod na henerasyon ay tinuruan tungkol sa katapangan at ang tamang pag-iingat sa mga masasamang nilalang sa dilim. Ang aswang ay patuloy na naging bahagi ng kanilang kultura, isang paalala ng kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang baryo ng San Roque ay muling tahimik, ngunit ang mga tao ay laging handa at nag-iingat. Ang alaala ng aswang at ng kanilang tapang ay naging inspirasyon sa kanilang buhay. Ang kwento ng aswang ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan, isang paalala na ang kabutihan ay laging magtatagumpay laban sa mga masasamang nilalang.